like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Handog ng DZSB at ng Serbisyo Balita. Manalo ng iba't ibang mga giveaways. Manood lamang at tumutok sa mga live broadcast ng mga programa sa DZSB. Manalo ng instant GCash at iba't ibang items. Mamimili kami ng mga maswerteng followers na nanonood sa bawat programa. Kaya, mag-follow na sa aming Facebook page, ang Serbisyo Balita, at i-share sa lahat para mas madami ang manalo. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Imelda Papi, ugaliin pong makinig dito po sa KSP. Kilalanin si Public Servant nila Arnie Barairo dito po sa Serbisyo Balita, DZSB. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sangagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na! Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei. Isang mainit at masiglang gabi
ang pinahatid po ng iyong lingkod, si Pastor Dennis Ustaris, muli dito sa ating programang sinusubaybayan, Vox Populi, Vox Dei, ang tinig ng mamamayan at tinig ng Diyos. Dito lamang po sa DZSB. At ngayon po ay tayo ay pinagpala ng pong may kapal sapagkat tunay na hindi ho tayo nag-iisa. Ika nga, no? Sa banal na kasulatan, 2 strands of rope is better than one, according to Ecclesiastes chapter 3, no? At we believe na isa pong masigla at nakakapanabik pong mga diskusyon ang ating pong maririnig. At hindi lamang po ito discussion, kundi ito po rin may kasama pong haplos ng pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang liham, ang Biblia. Kaya sa gabing ito, maghintay, magbantay, at subaybayan ang programang ito na hatid namin para sa iyo lamang ng mga nanonood at sumusubaybay sa programa Vox Populi, Vox Dei. At ngayon po ay papakilala ko ang aking isa sa favorite kong kaibigan, katulad din ni Sir RJ kasi pusong journalismo rin ho tayo kasi lolo ko po, si Mr. Benjamin Balyatan ay journalist po nung araw. Doon po sa Taliba nung 1960s. At meron kaming mga dyaryo noon na kunover pa niya yung The Bombing of Plaza Miranda. Tandang-tanda ko yun. Kaya ito pong mga kaibigan ko po ito, ay talagang hindi ko kami nagkakaiwanan ng puso. At ito pong panauhin natin ngayon ay isa po sa mga batikan. Hindi lang ho sa himpapawid, kundi ho sa journalismo. Nagsusulat rin po siya. At ito po ay dati pong naging sa DCJB ay mataas sa kanyang posisyon. At alam naman natin, DCJB ay sikat na sikat sa noong dekadang 2000 o 1999 ba yun? Hanggang 2000 and then hanggang ngayon naman po. Pero yung kapanahunan niya po ay sumilakbo yun, ang rating dahil nga sa mga gandang mga programa. At sa ngayon po ay isa po rin siyang lingkod ng Panginoon na talagang nagmimisyano doon sa kanila pong lugarin na Antique, napakalayo sa Bisaya, pero ang puso niya really belongs to his province. At gayon din po, siya po ay isa pong graduate rin po ng isang paaralang pambiblia. At gayon din po, siya po ay merong Bachelor of Arts in Political Science. Yan. Kaya talagang swak na swak po sa ating topic ngayon ang ating pong panauhin. At ganyan po ay siya po ay tinatawag po nating mahilig pong sa banal na kasulatan, lalo po in the genre of prophecy. Kaya napakaganda, napapanahon po ang ating natatanging panauhin ngayon. At papakilala ko na po siya sa inyo. Walang iba kundi isa rin po sa isang napakagandang naninilbihan sa ating pong mahal na City Hall bilang siya po yung head ng media. And we believe all that we are very much elated to have and to enjoy this evening, to have no other than Mr. Joe Bosayong. Magandang araw sa iyo, Mr. Dennis, ang matagal ko ng kaibigan ito, no? At maging kay kasamang RJ, at talagang malapit lang talaga kayo sa puso ko, kaya mahirap tanggihan yung mga pakiusap ng dating kasamahan, no? At very timely itong discussion natin, Pastor Dennis, dahil dapat itong malaman ng mga kababayan natin, mga taga-Kalamba, even the rest of us Filipinos, na anuman makaganapan sa mundong ito ay apektado tayo. Dapat hindi tayo nakatingin lang, kundi meron tayong decisive action kung ano ang gagawin natin kung posibleng mangyari itong pag-uusapan natin. Okay, so
Yan. So, hindi na ako nagpakilala, no? Pero sa totoo lang ay maraming accomplishment po to, no? At talagang natatangi po ang gabing ito para sa talakayan. Ngayon, siguro marami nagtatanong po sa ating pong manonood, ang ating tigapagtangkilik ng programang ito, ano ba ang inyong topic sa gabing ito? This will be a two-part series, no? Na ating tatalakayin. At ito po ay napapanahon nga, kanina binanggit ko, at medyo nakakabahala. At isa pa na pwede kong banggitin ay maaring dumating sa panahong hindi natin tunay na nalalaman. So, ang topic natin ay pinamagatan po nating when God says war is right. May pagkakataon na maaaring sabihin ng Diyos na tamang magkaroon ng isang digmaan. Brother Diyos, sa pananaw mo, ano ba ang masasabi mo pag sinabi natin iyang salitang digmaan sa konteksto ng banal na kasulatan mo? Okay, so bigyan natin ito ng foundation. Ayan, stop there. Napakaganda. So, sa Matthew 24 kasi, sinabi mismo doon ni Jesus Christ that there will be wars and rumors of wars. That's right. Okay. Ezekiel 38. Ezekiel 38 is the alliance of nation Precisely. na sila itong aatake sa Israel na nangyayari ngayon. At the same time, Psalm 83, ganon din yun. Precisely. Yung konteksto ng Ezekiel 38 at saka Psalm 83, alliance of nation to destroy Israel. That's right. Okay. Now, ang bansa kasi, ang mundo kasi ngayon ay mayroong global fight for supremacy. There is global fight of supremacy na kaya mayroong gera, cause of nation to survive. Ko ang mga nation gusto mag-survive at kasama na rin ang greed. Tama. Tapos, mayroong 4 kings that control the world today. 4 kings. This is ang third dito. This is the final Game of Thrones. Yes. Ang bawat hari, kung makikita mo ang map of Israel, map is the center of the historical event ngayon. At ang west niyan is the US, ang north is Russia, ang east is China, and the south is the tawag ito, ISIS, or the mga extremist Islamic. That's correct. That's right. So, gusto ko sanang i-emphasize ito na dapat mabuksan ng isip nitong mga kababayan natin. That, kung magdasal mo tayo ng sunang Lord, magkaroon ng gera. Sa tingin ko, you are praying the wrong prayer. Kasi, from the word himself of Jesus Christ, there will be wars and rumors of wars. Diba? It was prophesied. From the word of Jesus Christ is built, diba? At ngayon, kahapon pa lang, binalita na there were unusual number of Chinese students ito Kigaraw. Precisely. Tama. Tapos, sabi pa, China exposed as the king of the East, having conflict with northern Iran, or northern India, Philippines, Taiwan, and Japan. Napakatindi niyan. Ito, mga gilid. Kung itong nangyayari mga kapatid, kaya nga ang question, paano ko naghahanda? Baka sabihin niyo, kami mga doomsayers, mga tawag mga alarmist. Pero hindi ba preppers? Hindi ba actual itong sinasabi ko? Hindi ba actual it's already happened. Happening ngayon. Okay. Ngayon, na-research ko din, ang Switzerland, particular nation, neutral. Sila, gumagawa sila ng bomb shelter. Bomb shelter for the entire population. Futurist. Bomb shelter. Even the founder of Facebook, si Mark Zuckerberg, gumawa din siya ng bomb shelter. Doon sa farm niya. Oo, sa Hawaii ko, sa Hawaii. Yes. Now, itong mga mayayaman at mga kilalang tao, nag-prepare mga mahirap. That's right. That's the question gusto kong pag-isipan natin. Teka, Brother Joe, medyo parang kahindik-hindik at talagang very exciting to. No? At ayaw kong takutin ng bawat isa sa atin.
Pero ang katotohanan po, mas matatakot po tayo kung hindi tayo handa. Correct. Correct. Now, we are here. We are here. Guaranteed that the Lord has given us that, may binanggit siya, no? Ang Diyos, siya ay omnipotent. Yes, all powerful. All powerful. Omnipresent. Nasa lahat ako. All present. Diba? And all knowing. And all-knowing. Alam niya lahat Oo, ng alam bagay. niya lahat ng mga bagay. Correct. So, if you will look upon the Holy Scripture, Uh-huh. mawawala yung agam-agam mo. Yes. Bakit? Because the Bible is the basic instructions before leaving earth. Bible. B-I-B-L-E. Diba? Okay, sige. So, bago tayo lumayo at ito yung masyadong detalyado agad ang ang binugan ni Brother Joe kasi talaga excited siya. At ako rin excited. No? Ngayon, tingnan natin. Ilang digmaan ang nangyari sample nung nilikha ng Diyos ang tao. Alam naman natin sa Biblia kung ano yung unang digmaan. Spiritual battle. Yes. Between Adam, Eve, Satan as the serpent in the Garden of Eden, Yes. and God Okay. Himself. So, yun yung unang digmaan. Pero naniniwala mo kayo that there is only 187.5 years of peace only within the parameter na napakaraming digmaan. Example ng digmaan, ito po. 100 years war between England and France from 1338 to 1453. 115 years po yan. And then ito po ang mabilas eh. Okay. The Roman Catholic Church po have sponsored the most longest war. Naalala ko nung araw, paborito ko yung pelikulang The Longest War. Okay. No? May mga baraha pa nga nung araw eh. Okay. Ang longest war po ay between 1096 AD to 1291. That is exactly 195 years. That is the Crusade or Holy War. Okay. Promulgated by Crusaders. yung Crusader, yung mga Knights Templar. Knights Templar. Oh, di ba? Yes. Tsaka pinag-pray pa yan na nila. Sila Bernard of Clairvaux, sila Pope Leo the First. So, daming mga papa ang nagbigay ng Tsaka yan, si King King Charles the Lionhearted, yung British king. Okay. So, isa pa, the most bloodiest war from 1939 to 1945 ay yung inabutan ng mother ko. 1944 siya pinanganak eh. So, kasagsagan niya. Second World War. Second World War, yes. The costliest war is the Second World War. Okay. Ikalawang digmaang mundial. Okay. No? So it costs for almost 54,800,000 lives. Okay. Ang peres na namatay. Nagperish. Wow. Namatay. No? Right. And would you believe po, noong World War II, namatay po ng mga Pilipino in Manila alone. Okay. Battle of Manila in 1945. Okay. 150,000 Okay. in 1 week. Yes. So napakadugo, no? Ito ang pinaka-bloodiest, militarily and civilian death toll. Now, ang material cost po ng World War II na compute po natin ay pumapatak na $1 trillion. Okay. Kasi ang computation nila noon ay 1.8 billion dollars. Now, sa computation nila noon, the prevailing currency natin, pumapatak ng $1 trillion. Okay. Now, actually, conservative estimate na yun. Yes. No? Kasi may Pacific War, may European Theater of War. So, mayroong commonality of course sa Second World War. Precisely. Axis power. This is Adolf Hitler. Adolf Hitler. The main player ng 1 and 2. Precisely. Okay. And then Hirohito, Oo nga. Emperor in Japan. Okay. And in Italy is Benito Mussolini. Correct. So now, napakatindi po niya. Now, ngayon, wag po tayong lumayo. No? Wag tayong lumayo. Noong sa ating bansa, tayo po ang isa sa pinakamaraming giyera sa buong mundo, sa Southeast Asia. Okay. Southeast Asia, wala ka naman nakita dyan. Siguro, Indonesia, World War II, inabot dyan. Malaya,
Federation of Malaya na ngayon ni Malaysia. Okay. Part ko rin yan. Burma. O, kung ngayon ni Myanmar. Okay. Yes, inabot yan. Singapore. Yes. Singapura. Inabot rin yan. Pero ang Philippines, sa Southeast Asian country, ang pinakamaraming digmaan. Okay. Major wars. Okay. Spanish-Filipino War. Alam ko na po. Diba? Sa umpisa pa lang, mga nagdigmaan. The Rise of Tamblok. Tamblok, yes. Tagohon. Diba? Gabriela sila. Yes. Diego sila. Correct. So, it means to say, ang Filipino warrior. Okay. Hindi pa yun. Kaya binigay ang Sabah, North Borneo kung tawagin, Tama. ng Sultanate of Brunei dahil tumawag sa Sultanate of Sulu, which is the Tausug tribe. Yes. The most fearsome Muslim Kiram. tribe. Kiram. Okay. Yes. Natalo nila yung nagrebelde laban sa Sultanate of Brunei. And then binigay as reparation or gift ay yung Sabah. Okay. Na nakakaiyak at nakakalungkot na ibang bansa ang hindi pala ninakaw ng ibang bansa. I'm not afraid of that. Nasabihin nila, baka ibas tayo na alam ko po yan. Pero historically, it is Historically, natin of Sulu own precisely. Own the Sabah, North Korea. Correct. Kasi wala pang Federation of Malaya eh. Yes. Sinipangan nila Singapore eh. Mas mayaman pa Singapore sa Malaysia ngayon. Okay. Now, going back, sa Espanya po ay napakaraming Pilipino rin po ang naiulat na matay. Naiulat, ibig sabihin, noong wala kasi noong araw, di ba? Tribo-tribo. Yes. No, ang Pilipinas. May Raha si Katuna, may Dato Puti sa Tondo, may sa Mindanao mga Kiram. So, iba't iba yan. So, wala pang United, parang United States of America. Kailan lang ba naging United States yan? After Civil War ng Amerika. Nakakapanabig ito. Mga giliw, ibabalik natin ang talakayan pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpilan, DZSB. Magbabalik po ang Vox Populi Vox Day. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Handog ng DZSB at ng Serbisyo Balita. Manalo ng iba't ibang mga giveaways. Manood lamang at tumutok sa mga live broadcast ng mga programa sa DZSB. Manalo ng instant GCash at iba't ibang items. Mamimili kami ng mga maswerteng followers na nanonood sa bawat programa. Kaya, mag-follow na sa aming Facebook page, ang Serbisyo Balita, at i-share sa lahat para mas madami ang manalo. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchwin ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sangagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na. Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sakot Camarines Sur.
sa albay masbate katanduan ni Sorsogon bantog ang pantumina kasayaw ni Picolno. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi. Sa ating pong mga tigatangkilik na nanonood ng ating programang Vox Populi, Vox Dei ay kami po ay nagpupugay, lalo na ho sa kapapanood pa lamang. At meron nga ho ditong mga mamaya, babatiin po natin, no? Sapagkat medyo mainit po ang ating talakayan. Sumisilat po parang gera sa Israel laban sa Iran. Now, babalik po natin. Ngayon, yun nga, noong American War, American War, at least 300,000 Filipinos po ang namatay. Yun po ay combatants, tsaka mga civilian. Remember po yung the Battle of Balingiga sa Samar? Binalik na. Natakot kay President Duterte. Symbolic actually. Symbolic. Gusto maging friend ulit ang mga Philippines. Pero huwag na tayo lalayo, Pastor Dennis, dahil di ba, meron din tayo din-celebrate dito sa Calamba. Actually, commemoration of those celebrations. Ang daming namatay na kamag-anak na. Kamag-anak nyo! Ang dami, sa Peru. Ang dami. Doon sa Riyadh, Masingan nyo. So, yun nga. Phil-American, Japanese War, 600,000 na namatay. Okay. Dito na sa Tampiruan, ang namatay sa partido namin, yung mga lelang namin, ay mayroong 27. Okay. Isang araw yun. Yes. Sinuna ng hapon, yung pulong candy. Okay. Doon, kaya may kandila doon eh. Dahil hapon doon na nakabaw na gano'n. Bata pa. Nagsisisi. Now, Vietnam War naman, siyam na Pilipino namatay. Pero contingent natin, yung PhilCAD, under General Fidel Ramos rin yun. Battle of Vietnam. Helicopters. Yan. Battle of Wu, Saigon War, Saigon War. Dien Bien Phu. Okay. Yan. Danang. Okay. Naku, sa ulado natin yan kasi. Ayun, Killing Fields. Killing Fields. Ni Pol Pot. Pol Pot. Sa ano yan, Kampuchea. Cambodia at Kanabil yan. 10,450 po ang contingent ng Armed Forces of the Philippines ngayon. Now, napakaganda na ating iisipin. Bilang mga, yun nga, Katoliko. Pag sinabi Katoliko, Universal Church yun. Correct. Iba yung Roman Catholic Church, iba yung Katoliko. Ibig sabihin, Catholic, Universal, pamalatang. Kasama natin ang Eastern Orthodox Church, Byzantine Church, Greek Orthodox Church, Russian Orthodox, Protestant, Roman Catholic. Okay. So, iba't ibang denomination. Branches ng religion na yan. Iisa itatanong yan. Yes, anong tanong din? Pero why is it that this is happening or it happened already in the past centuries when we are being colonized and it is happening right now against the Armed Forces of the Philippines against the communist insurgent and also way down there in the south ay yung pong BIFF, Abu Sayyaf and around the world magtatanong talaga kung ang Diyos natin pag-ibig, di ba? Pag-ibig daw. Why is it happening that there are wars, rumors of wars, sufferings, and problematic government who are raring to go out in war, and even kingpins and dictators in Africa. Remember that? No? In Ghana, in Nigeria. They are going always to war to each other. Meron ba talagang Diyos? At para natutulog ba ang Diyos, Brother Joe? Mayroong Diyos. Pero ang gera kasi hinayaan ng Diyos na mangyayari ito. Kasi nga merong survival of nation at greed ng isang leader. Di ba? Sabi, kung hindi namin gagawin ito, in the case of China, kung hindi namin gagawin ito, paano bababayan namin? Brother Joe,
binanggit ka na greed. Yes. Binanggit mo rin yung tinatawag na yun nga, katanyagan, pain, Matthew chapter 4. Yes. Ano ba itinukso sa Panginoon? Isa doon, pain. Di ba? Ibig sabihin, ang tao, they want to be in the pedestal. Correct. Na tinitingala, sinasamba. Yes. Just like the other known communist country that is absolute autocratic government. Di ba? So, binanggit ko kanina yung global struggle for supremacy. Di ba? The quest for the final game of throne. Precisely. Na hindi papayag ang China na hindi kami sasabayan ng US, ganoon din ang Russia. At even itong That's right. Even itong Southern ISIS, extremist ISIS. Pero Jo, tama yung tinuran mo. Why? Naalala ko tuloy si Dr. Charles Darwin. Okay. Pumapatak na survival of the fittest. Correct. Elimination of the unfit. Yes. So, it means to say, parang Royal Rumble. Correct. Sino matira? Pumatira si Johnson. Dwayne Johnson. Siya panala. Tama. Diba? So, parang ang nangyayari ngayon ay ang Diablo pinaglalaroan ng mundo. Sa tingin mo? Or it is prophetically mandated by the Lord? Yes, doon ako sa number 2. Okay, sige. Number 2. Pwede kang talatayin mo ng pakapiyaw yan. Kasi nga, di ba? Sabi ni Jesus Christ himself, there will be wars and rumors of wars. Precisely. Pero sabi niya, huwag kayong pag-uumilihan, hindi pa ito ang katapusan. Diba? Mangyayari ang mga bagay nito, pero hindi pa ito ang katapusan. That's right. Pero may huli pa siyang sinabi doon na, kung mangyayari man ito, look up your eyes for redemption draw at night. Right. Diba? So, pero, ang challenge ko nga sa mga kababayan natin ang gira noon at gira ngayon totally different. Diba? According sa napanood kong Behold Israel, authority ito pagdating sa Middle East update. Yes. Sabi niya, talagang magkakira 2 years before magkakira ang Ukraine at Russia dahil ang Russia ay nalagay na ng hospital near border ng Ukraine. Sabi ko, magyayari ito ganyan. Diba? At ang danger pa, nuclear war na ang posibleng mangyayari. The advancement of technology, merong Iron Dome ang Israel, merong hypersonic ang China at Russia, merong mga nuclear at meron pang ibang mga bunker house at bomb shelter. Naalala ko tuloy, Brother Joe. Si Dr. J. Robert Oppenheimer. Okay. The one who created the atomic bomb in... di ba? Binagsak sa Japan. Binagsak sa Japan. Dalawa yun. Yes. Nagasaki ang Hiroshima. Hiroshima. Sige. Now, nung ma-interview siya, 1946, habang umiiyak siya, may pelikula ngayon, Oppenheimer. Okay. Sabi niya, we created a monster that we cannot control. Yes. Kasi natatakot siya, nagamitin yung fission and fusion energy na nuclear yun bumibilis ang takbo ng mga molecule nyo habang sumabog siya. Ngayon, napansin natin, lalo na nung nababalita, 2 days ago lang, na pinulanan nga ng mga cruise missile, and then mula sa Houthi rebels sa Yemen, ay nandun pa yung Iran. So, yes. 2-tier offensive weapon. Dalawa. Okay, tama. Ngayon, multi-front yan multi-front. Diba? Yes. Multi-front. Yes. Kasi yung sa Aden Desert, tsaka yung pagpunta mo na Suez Canal, yes. kaya ang daming mga barko doon. Yes. Kaya ang laki ng dollars ngayon, 57. Okay. Bumaba peso. Why? Kasi ang produkto ngayon, apektado. Yung economics ng bawat bansa. Now, eto, babalik tayo. There are multiple front nowadays. Contextualize natin. Yes. West Philippine Sea. Okay. Now, speaking of West Philippine Sea, so Dennis, di ba? Nabanggit ko na yan, di ba? Kung hindi mo bakit 1992, UNCLOS, United Convention on the Yes, UNCLOS. So, meron tayong legal at moral rights na sasabihin natin pag-aari namin ang Iowan Shoal, ang Scarborough Shoal. Pero, ang ginigiit naman ng China, may amin yan. At sinalin niya ng 9 dash line. That's right. Kaya nagkakaroon ng conflict because of geopolitics, the cultural, even religious assertion, amin yan. Pero tayo mga Pilipino, hindi papayag. That's right. That kukos ng conflict, geopolitics. Maliban pa sa mga
financier worldwide ng pagsusupply ng mga armas. Yes. At kilala dyan ng US. Yes. Diba? Precisely. So, yun yung mga maraming rason kung bakit merong wars and rumors of war ngayon. Hindi lang ito yung rumors, war na talaga. War na talaga. Ukraine at Russia, itong Israel against multi-front, at Multi-front. even itong Haiti ngayon, may gulo na rin. Precisely. Haiti. Parang si nung araw, no? Oo. Noong 1980s, si Doc, kalimutan ko pangalan. Oo. Yung dictator ng malaki. Mhm. Totoo yun. Even sa Uganda noon. Yes. Diba? Ang Somalia, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Yes. Israel, Iraq, Iran, diba? Yes. Even Syria. Precisely. Tawa sila, Bashar al-Assad. Sila itong mga, sabi nga, war freak. War freak, bloodthirsty. Bloodthirsty talaga. Kasi naniniwala tayo. Kailan ba yun? 9/11? 2001? That's the 2001. 2001. Yes. Noong nagpadala ng, actually, napakarami palang airlines na hinajak yan. Pati Pentagon, may Bumaksak sa Washington. Washington. Oo. And then, yun nga, yung Twin Tower. Now, ang panganib dyan ay tila baga, ang Diyos nawala sa senaryo parang, teka, ang Diyos ba'y parang process theology? Pinag-aaralan niya, kasi process theology, pinag-aaralan niya yung mundo dahil hindi niya alam kung ano susunod. So, hindi siya, yun yung pananaw ng process theology. Now, ang Diyos ba'y nakatingin lamang? At siguro, sabi niya ba, nung araw, di ba, pathala tawag, hihipan lang ganun yung mga nag-aawit. Umaalis na yung mga tao, nawawala na, di ba? Ba't hindi kaya gawin ganyan ng Diyos? Dumadating tuloy na maraming mga tao, pessimistic na ang buhay. Ibig sabihin, they are thinking that, well, huwag na tayo magpakano, parang mga Buddhists na eat, drink, and be merry. Because when we die, we will not awake. Yeah. So, napakahirap po nun. At siguro, mamaya, may isa tayong controversial na tatakayan ulit sa pagbabalik po ng ating programang Vox Populi, Vox Dei, dito lang po sa DZSB. Why do people choose Daz Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Lazada. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei.
Nagbabalik po ang inyong paboritong programa dito sa ating stasyon na DCSB upang muling bigyan ng pananaw ang isa sa nakakalungkot at nakakatakot na issue ng mga digmaan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Now, natalakay natin yung mga introduction natin, natalakay natin yung mga facts and figures, nakita rin natin sa banal na kasulatan na may binabanggit ang ating Panginoon. Ngayon, bilang mga mamamayang Pilipino, tayo na lang muna po. Dito po tayo inilagay, sinilang sa ating mahal na perlas na silanganan, ang Pilipinas. Ano pa ang pwede natin gawin bilang preparation? Yan, kasi ang Biblia palagi nagsasabi, na tayo po dahil humanda at manalangin. Pananalangin. Number 1, tama po yun. Pero Brother Joe, ano pa kaya bukod sa pananalangin? Bago ko sa sagutin niya, Pastor Dennis, batiin ko lang muna si Ma'am Nieves Bayani kasama si Ma'am Nieves, magandang araw po sa inyo lahat. So ang tanong mo ay, paano tayo maghanda sa mga posibleng worst na sakuna ang ating araw? Worst scenario. Sabi nga, you can run but you can't hide. Precisely. Prepare for the worst but hope for the best. Yes. Di ba? Ngayon, ano yung mga basic gagawin natin para naghanda tayo dito? Una, sabi mo nga, manalangin. Pangalawa, ano ba ang basic na kailangan ng tao para mag-survive? Yes. Okay. Tama yun. Tulad din, mainit. Oo. Paano? Huwag tayong basta lang umasa sa water district. Paano kung kasi nga, may gira. Alam mo ba kung dinidiscuss may tayo pa, discuss natin yung epekto ng radiation ng Oo, yung yung tinatawag na ground zero. Yes. Pag na-release yun, sa hangin wala na. Even yung Chernobyl hanggang ngayon, inhabitable. Ito sa Japan, yung Fukushima. Di ba? So, a basic na challenge natin mga kababayan na gagawa tayo, call to action. Gagawa tayo ng necessary action ngayon, paano tayo mag-survive. Precisely. Una, magkaroon po tayo ng ipong tubig. Mag-ipon po kayo ng tubig. Kasi kung mawala ng tubig, maka-survive pa rin tayo kahit paano. Sandali lang. Paano kaya yung ating mga kaibigan na hindi lang tubig ang iniinom? Mag-ipon na rin ba? Alam mo ba kung ano yan? Tubig kasi tubig. Ang importante. Kala ko yung may kulay. Tubig kasi yung importante to survive. Pinatatawa lang, medyo tubig. Sabi nga nung isang seryoso kaya ang topic niya, Pastor. Tubig, pagkain. Diba? At ang mga ibang gobyerno nga, go bag. Na kung kung pagka nandyan na yung sakuna, anything, pwede kang tumakbo at makapaghanap ka ng pagtaguan. At kung kaya ninyong gumawa rin ng bunker house, bomb shelter. Kasi individual kasi, yun ang nakakalungkot, wala tayong national program for survival. Ito, Brother Joe. Sa program for survival. Totoo yun. Ako, tanong ko na rin yun sa isang worker namin dito. Yes. Na Colonel ng Philippine Marines dati, retired. Sabi ko, Colonel, meron ba tayong plano for external national defense? Yes. Ay sabi niya, pang-internal lang ang ating design naman. Kaya may lang bumibili. Ngayon, ang sinasabi natin, yung local disaster risk and management, hindi sapat yun. Kasi unang-una, mindset. If you cannot change the situation, that there will be nuclear attack, biological attack, chemical attack sa Philippines, you cannot change that. Change your attitude toward the situation. At yan nga yung tinatanong natin. Ano mga course of action? Yes. Bukod sa tubig, bukod sa bomb shelter. Kung nung lockdown, di ba? Nung lockdown, yung preparation na. Rehearsal. Practice yun eh. That's right. Diba? Nag-ipon tayo ng tubig, pagkain. Paano tayo mag-survive? Yun, prepare for the worst. Diba? Kung walang aksyon ang gobyerno natin, even local at national ito, ikaw, ginigyan ka ng talino ng Diyos eh. Precisely. Paano ka mag-survive? Diba? At kung ang higit sa lahat kasing survival instinct na meron ng isang individual, yung positive thinking meron siya. Na kung meron kang optimistic ka. Instinct to survive,
At isurvive mo yung sarili mo, at the same time, makakatulong ka rin sa mga dapat isurvive din. Yung pamilya mo. Para tuloy lumalag pa yung statement mo na ibalik na yung ROTC para maging disiplinado mga tao. That's correct. Military service. Correct. No? Oo. Tama yun. Sa tingin mo? Tama yun. Dapat ibalik na. Kasi graduate ako ng ROTC. MS-22 ako. Army reservist ako. Army reservist ako. So, yun po yung panawagan natin sa gobyerno. Nanawa po ay meron ng batas, siguro, pirmahan na lang, i-implement. Pag natin yung mga may nagsasabi na, yung modernization program nga ng Armed Forces of the Philippines, hindi kayang ponduhan yung Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4 plan. Ano gagamitin yan? Kaysa sa wala tayong, ang standing army natin, pinakamaliit sa Southeast Asia pala. Okay. Talo pa ho tayo ng Malaysia. Ang standing army. Now, ibalik, kung ayaw nyo ng ROTC, di conscription, bungutan. Di ba, may hinihimatay nga sa Thailand kung nabunot ang pangalan. Oo, hinihimatay, tsaka nagwawala, ayaw. Now, eto, yun nga po yung sinasabi po natin. Hindi lang pwedeng manalangin tayo, umasa sa palad ng Diyos, na ang gera ay papanalawanan mo natin. Maaaring kayo po'y manalo sa loto. Pero gera, mahirap pong manalo dito. Lalo na ang process po natin nasa infancy stage sa mga war materials. Brother Joe, sa tingin mo ba, kapag ang preparasyon na ito, na halimbawa, sinabi mo mag-impact ng maraming mga essential goods. Mga necessities. Necessities. Maganda. Ang ang gobyerno, may pondo siya, mag-initiate anong mga design. Okay. So actually, given... Design ng mga silos, ng mga underground, maganda sana. Yun nga. Kasi ang preparation, yung wala pa yung talaga, walang preemptive strike. Ika nga. Preemptive. Kung walang nag-iisip ng national, walang nag-iisip sa local, ikaw na individual. Yes. Paano ka mag-survive? At sana yung mga barangay, pero protocol na iisip ng karamihan din at people in authority, hindi mangyayari sa atin yan. Ito, sinabi ko na, Joe, December 7, 1941, umatake sa Pearl Harbor ang Japan. Sabi ng mga ng United States President si Roosevelt. Sabi niya, wala yan. Maliit na yan. Tsaka yung mga general nila, chief of staff, wala. October 7, 2023, tumatake yung Hamas sa Israel, hindi rin nanda. Yun nga ho. Kinakakita. December 7 ang Hawaii. Yes, Pearl Harbor. December 8, Los Baños, Immaculata Concepcion. Binomba yan. Okay. One day lang. Yun ang beginning of invasion of the Philippines by the Japanese Imperial Army. Yun ang nakakatakot. Kaya nga. At pero similarity ng scenario ngayon. Prior to invasion ng Japanese Army sa Philippines. Yes. Meron na penetration dito. Parang walang pinagkaiba sa Chinese student. Hindi. Noong 1939, ang lolo ko, 1935, binata pa siya, nag-aaral siya sila yung pangatlo sa pinakaunang estudyante ng Laguna College of Business Studies. Okay. 1930. LI Pro. LI. Now, tataka siya, yung kasing bahay ni Rizal, bahay nila yun, binili lang ng government para patayuan niya ni President Elpidio Quirino ng Rizal Shrine. Pero yun, sa mga balyatan yun, sa lolo ko. Nagtataka siya, doon sila pahutan, yung nagagawa ng lapid na nandito doon. Mga nagtataka. Hindi, Kernel ng Japanese Imperial Army pala yun. Nagtitinda ng hopyang hapon, tsaka tahok. At nagmamanman yung pala kernel ng ng Kempetay, Japanese Secret Police. Ano ang take natin dyan, mga kababayan? So, napalitan na natin kayo na unusual number of student enrolled into Kigarao. Meron pa tinatawag na sleeper cell. Diba? Hindi, yung Philippine Coast Guard Auxiliary. Pogo pa. Yun nga. Ito yung PCGA pa. Ang daming Chinese doon. Kasama ko sa PCGA. Kaya nga. Kasi
captain ako ng Yes. Philippine Coast Guard. Ang tagal ko PCJ, dyan. PCJ. Auxiliary, reserve. Bakit? Dami Talagang applicant na mga Chinese nga. national. Ayun na nga. Ay sabi nga nila General, Commandant ng Coast Guard, yan naman delisted na. Ikaw, kahit na, at least, Ba't yun delist? maaaring nakakuha na ng vital information yun. Yun. Ngayon, mga kapatid, napakasarap, no? Muling magbabalik po ang mainit at umaatkabong diskusyon at pag-aanalisa at pag-aaral sa banal na kasulatan. Ang Vox Populi, Vox Dei sa ilang saglit na mga paalala mula sa ating pong himpilan. DCSB. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Handog ng DZSB at ng Serbisyo Balita. Manalo ng iba't ibang mga giveaways. Manood lamang at tumutok sa mga live broadcast ng mga programa sa DZSB. Manalo ng instant GCash at iba't ibang items. Mamimili kami ng mga maswerteng followers na nanonood sa bawat programa. Kaya, mag-follow na sa aming Facebook page, ang Serbisyo Balita, at i-share sa lahat para mas madami ang manalo. Like, share, and follow para manalo ng instant prizes. Imelda Papi, ugaliin pong makinig dito po sa KSP. Kilalanin si Public Servant nila Arnie Barairo dito po sa Serbisyo Balita, DCSB. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Pag tulad ko, laging gutom, dapat may parchment ka. Salang mo lang ng ganyan, kahit wala kang mantika. Pagkatapos, pinaglutuan, sangagan mo rin, lagyan itlog. Tapos tara, kakain na.
Popular, Fox Day, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Popular, Fox Day. Mapagpalang gabi sa ating tangkilik ng mga manonood ng ating programa. At shout out po sa ating pong mga kanina pa nanonood, no? At may comment nga rin po dito. Si Sister Chloe, yan, and Pauline. Yan, okay. At ganyan din si Tita Belen Gatchalian at si Kasani Bon Magsino. Yan, at si Sister Chopila Atienza. Yan, Salom. Yan. So, ganyan din po sa iba nating mga nasa YouTube. Hindi ko na nga lang po hindi ko dala sa kong cellphone. Ay bumabati po tayo ng isang maalam na pakikinig at pinagpalang gabi. No? At patuloy tatanggalingin po natin. At sa mga susunod po natin pong mga issue na programa po natin ito ay meron po tayong mga patimpalak na. Yan, katulad ng kinabanggit noon. Ay ito po ay magiging normal na requirement na ating programa. At nabanggit na rin po ni Sir RJ, ang ating pong station manager, na patuloy na bigyan natin ng kaligayahan sa pakikinig at panonood ng ating mga tumatangkilik na sumusubaybay at bigyan natin naman sila ng parangal sa pamamagitan man lang ng mga papremyong aming pong tunay na ipagkakaloob. So hintayin nyo lang po yan at inaayos po ang mga mechanics para po dyan. Now, Brother Joe. Yes, sir. Baka may babatiin ka. Sa lahat po ng mga suki nating viewers sa Facebook at sa YouTube, viewing po sa inyong lahat. Yan, talagang magigiting. Ang mga batikang nasa Air Force po. Air Force. At ganyan din po ay, ano rin naman, journalist, di army yun. Yes. Pero hindi natin pakakuwalan itong opportunity na ito na hindi namin kayo nabigyan ng redemptive values. Precisely. Na mag-isip tayo mga kapatid, mga kababayan. No? So, the world is facing uncertain times. Precisely. Walang pong katiyakan na ang inaharap natin ngayon. I say it categorically. Yes. And at the same time, sabi ko nga, prepare for the worst, yet hope for the best. Yes. Now, gumawa ka ng nararapat na aksyon na isa-isa natin kanina yan. Pero, higit sa lahat, you have to prepare spiritually. Yes. Prepare spiritually. Exactly. Kasi nga, totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, walang forever sa mundong ito. Tama. Walang forever. Sabi ni Jesus Christ, ganon na lamang ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Diba? Nang sino mang manalig sa kanya ay hindi mapahamak. Kasi ang gera, dala niya pahamak eh. Yes. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay walang hanggan. So, napakalinaw na sinabi ni Jesus Christ, mga kapatid, na sa mundong ito, mabibigo tayo, masasaktan tayo. Tunay yun. Maaaring iniwanan ka ng partner mo o na-disappoint ka sa taong inaasahan. Nagkatatayo sa ating mga viewers. Yes. At the same time, napaka-uncertain na ng paligid natin. Tama. Na, kung ikaw, busy ka ngayon sa pagpe-Facebook mo, sa YouTube mo, and social media platform, pero isipin mo rin ang maging patunguhan ng iyong kaluluwa. Tama. Nakakatapos natin, sir, ng Holy Week, di ba? Yes. Di ba? Muni-muni tayo. Muni-muni tayo. Di ba? Si Jesus Christ mismo nagsabi, from now on you will be with me in paradise. Yes. Sinabi niya doon instant salvation sa mga tao. Tama. Di ba? So, walang silbi yung pag-deriwang natin o pag-commemorate natin ng Holy Week kung hindi natin nakita yung essence. Yes, nakita natin, inculcate sa ating pagkatao yung ultimate intention ng ating Panginoon na iligtas hindi lang ating katawan kundi ang ating buong pagkatao kasama ng kaluluwa. Napakaganda. Bakit? Actually, ang sabi, no,
sa 1 Corinthians chapter 15 verses 54 na ang kamatayan, sabi nga, where, O death, is your sting? Correct. Where, O death, your poison? Yes. Now, ang kamatayan ay paglaya sa magulong mundong ito. Correct. Patungo sa pakikipagdiig natin sa poong manlilikha. Correct. So, let's do our best in preparation, but God will do the rest. Correct. And in addition to that, Pastor Dennis, di ba? Sabi nga, fear God. That's the whole duty of man. Precisely. Di ba? Matakot ka. Yan ang pinakatrabaho ng tao. Di ba? At lahat ng mga bagay na ito, nakatago man at lihim, ay mabubunyag. Di ba? Totoo yun. Kung ang US meron nakatago lihim na nagsusupply ng armas sa Israel, ang China, meron pa na iba sa China, Russia, at North Korea. Remember, ang ginawa, ano ba sabi sa Job chapter 1? No. Sabi, nasaan ba ang aking lingkod na si Job? Sabi ni Job, ayan, pinagpapala mo lang yan. Kaya nga pinupuri niyan, pinagpapala mo. Ay, tingnan natin kung bigyan mo siya ng mga iba't ibang kabagabagan sa buhay. Ang sabi ng Diyos, huwag mo lang kakantiin ng buhay. Tama. Now, nakita natin dito. The devil is very constant. Yes. 24/7 gumagawa, walang pahinga, walang rest day, walang Christmas bonus. Yes. Walang Christmas bonus. Okay. Now, constant siya sa paggawa ng mga bagay na ikabubuli. Yes. Sa dagat-dagatan po ng maraming mga tao. Yes. Now, meron ako sinasabi nga, the key to success is constancy to purpose. Okay. Now, bilang mga mananampalataya kay Kristo, lahat naman po tayo po ay sumasamba po sa ating poong may kapal. Iisang Diyos. Iisang Diyos. Okay, no? tama. Kung tawag niyo Yeshua, Yes. o Yahweh, Elohim, Bibili, monotheistic ka. Deuteronomy, Yeah. no? Diba? Hero Israel, the Lord God is one God. Correct. Now, gawin na po natin ang mga the best na purpose natin. Ano yan? Atin pong ikintal sa ating mga isipan na ang patutunguhan natin ay langit na bayan. Yes. Dalawa lang Pwede dalawa. Walang in-between, mga kapatid. Hindi kami naniniwala sa in-between. Sana lang. Hindi paniwala ko. Hindi, kasi dalawa lang yan eh. Langit at lupa. Langit, hindi lupa. Okay. Yun daw at lupa yun. No. Kasi Buddhism. Okay. Impyerno. Okay. Now, yun nga po, we must be constant in our life to the purpose that has been God has given unto us. Now, our viewers, hindi ko kami nanakot at hindi namin kayo pakay na takutin. Binibigyan lang po namin kayo ng babala at paghahanda upang tunay na makita natin ang kalooban ng Diyos dito sa mundong ito. Langit at lupa ay lilipas, ngunit mananatili ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, yung ating tinatangkilig dito, talagang pangyayari, magkakagera, gawa ng aalsin na ho eh. Yes. Papalisin na ang lumang langit, lumang lupa, at magkakaroon na ng bagong langit. Tama. Yan nga. So, yun ang blessed hope natin. Correct. That's our blessed hope. Yes. Okay. So, may masasabi ka ba sa closing remark mo, ating sabi ng ilang panauhin? Heaven and earth will pass away. Yes. But my word will remain forever. Forever. So, itong mga binanggit namin ito ay nakatala na ito sa kasulatan. Amen. Diba? At kung ano ang nakatala dyan, mangyayari. Diba? Tama. So, sabi mo kanya, BIBLE, Bible Basic Instruction before leaving earth. So, ang katawang ito ay aalis sa mundong ito. Kung hindi tayo mananatili forever sa mundong ito. Tama. Diba? Sabi ni Jesus Christ, I will go and prepare a place for you that wherever I am, there you will be. In my Father's house, there will be many mansion. Diba? So, ibig sabihin, yun ang purpose niya na unang nag-resurrect ang Panginoon para inihanda yung lugar na pagkalagyan sa atin. Pero siyempre, may response ka. Tinanggap mo ba si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Diba? That's the only key na mayroon tayong peace at assurance about salvation sa nalalapit na kaguluhan ng mundong ito. Ngayon, kung taglay-taglay mo yung faith at assurance ng salvation sa
buong iyong katawan, hindi ka matitigapin sa nangyayari sa pagulong. Amen, amen. Meron kang kapayapaan, ganap ng kapayapaan sa buhay mo. Sabi nga, peace I live with you because Jesus Christ is the Prince of Peace. Amen, amen. So bago po tayo po lumisa, sabi nga ni Jesus Christ, Tetelestai, naganap na. It is finished, ha? Oh, ang part 1 po. Dahil ang part 2 po ay sa susunod po Huwebes uli. Dalahin ko po na makasama po uli po natin ang ating resource speaker, si Brother Joe Busayaw, na talagang hinahangaan rin natin. Ngayon po ay mananalangin tayo, Brother Joe. Sapagkat alam ko na binanggit mo nga na mayroong mga pusong nababagabag, may mga diwang tilay nananamlay dahil sa mga iba't ibang problema, stressful cycle in this life na nangyayari sa ating buhay. Kaya nais ko na ikaw na mamuna sa panalangin, Brother Joe. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa pangalan ng Jesus, kami po ay dumudulog sa inyong kapanalang Panginoon. Una tigit sa lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kasalanan mali sa aming sinabi, mali sa aming isip, at naging mali sa aming ginawa, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, ang aming katwiran, Panginoon, at naniniwala kami na ang aming dasal ay nakaabot sa trono ng iyong kalawalatian, Panginoon. Yes. Panginoon, una tigit sa lahat, dinideclare po namin ang kamalayan ng bawat Kalambeño in particular, Panginoon. At mga Pilipino in general, Panginoon, what we should prepare for supposedly worse that is to come, Panginoon. Pero kung ang Panginoong Isus ay nasa aming buhay at sa aming puso, hindi po kami mga mabagabag pagkos. Lagi po kami handa at meron po kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon. At hindi po kami natatakot na anuman mangyari dahil nandyan ka po, Panginoon, na kasama po namin sa aming mga buhay. In a practical manner, Panginoon, bigyan mo po kami ng talino at kaalaman kung paano maghanda, may ganap, may sapat na tubig, pagkain, at lugar ng kaligtasan, Panginoon. At kasama po kami sa aming local at national government na iisipin po ang kaligtasan ng bawat isa po lugar. At nang sa ganon, ay mabigyan po namin ng kaliwalatian, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na kinikilala ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw po ang aming kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dasal. Amen. Amen. Wow, what a productive and blessful evening that we have. So muli, magbabalik ang inyong paboritong programa dito lang po sa DCSB. Ang Vox Populi, Vox Dei, sa susunod po na Huwebes. Muli tayo po magkatagpo-tagpo. So, God bless all of you, all of us, always, in always. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Dennis B. Ustaris, nagpupugay at nananalangin para sa inyong lahat. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your